Sa simula ng pelikula, dalawang detective ang nasa isang kotse na ginagabayan patungo sa isang drug transaction na malapit ng maganap. Kasabay nito, ipinakilala sa atin ang isang grupo ng mga tulisan na nakadamit bilang mga empleyado. Nakilala natin si Gordon, ang mastermind, at si John, ang kanyang partner. Umakyat sila sa taas para salubungin sina Jake at Jesse. Sa sandaling iyon, dumating ang dalawang investigador sa nasabing apartment at pumasok. Naghiwalay ang mga detective upang hulihin ang mga dealer, ngunit ang isa sa kanila ay nakatakas. Ang mga kriminal ay naghahanda na para sa pagnanakaw, armado ang mga ito mula ulo hanggang paa at dinala ang kanilang mga sandata. Pagkalabas ng elevator, pinasabog nila ang isang device sa loob nito para ilihis ang atensyon ng surveillance team. Kasunod, habang sinusubaybayan ng isang bahagi ng pangkat ang mga bihag, ang iba naman ay nilalagay ang mga pera sa bag mula sa vault. Biglang isang babae ang nag-trigger ng alarma ng seguridad at nalaman ng awtoridad ang tungkol sa pagnanakaw. Ang babae ay pinilit ng isa sa mga miyembro na tawagan mismo ang pulis. Bilang resulta, natanggap ng mga reporter na sakay ng helicopter ang tawag at naging unang nakakaalam ng balita na nagudyok sa kanila na magmadali sa tuktok ng gusali ng bangko. Sa panahon ng kaguluhan, isang miyembro na nagngangalang AJ, na nakadamit bilang isang opisyal ng seguridad, ang nakatayo sa bubong ng gusali at sinalubong ang mga reporter na may dalang baril. Habang napapaligiran ng mga pulis ang lugar, kinuha ng mga bandido ang helicopter at tumakas dala ang kanilang mga ninakaw. Maya-maya, lumapag sila at pinasabog ang chopper. Pagkatapos ay sumakay silang lahat sa iba't ibang sasakyan at umalis. Ito ang perpektong pagnanakaw, walang nasaktang hostage o agent, at walang iniwang ebidensya ang mga magnanakaw. Ang aksyon pagkatapos ay lumipat sa isang bilangguan, kung saan ang isang bilanggo na nagngangalang Ghost ay pinalabas mula sa kanyang selda. Balik tayo sa pinangyarihan ng krimen, dumating si Detective Jack Wells at determinado siyang ilantad ang mga magnanakaw. Pinalaya si Ghost mula sa bilangguan, at makikita natin kung paano siya nakakuha ng baril at pera mula sa isang nakatagong lokasyon. Pagkatapos ay binisita niya ang isang kriminal na nagngangalang Sergey at ipinaalam sa kanya na mayroon siyang mensahe mula sa isang mob boss sa bilangguan. Tinanggap siya ni Sergey sa loob, ngunit may isa pang lalaki na gumulat kay Ghost mula sa likuran, ngunit madali siyang na-disarmahan at tinutukan ni Ghost ng baril si Sergey na nag-aalok na makipag-usap sa halip. Samantala, ipinagdiwang ng mga tulisan sa bangko ang kanilang tagumpay. Iminungkahi ni Jake sa kanyang kapatid na si Jesse na bisitahin nila ang kanilang ama sa bilangguan, ngunit tumanggi ang huli. Di nagtagal, nang tumugtog ng piano si AJ, nilapitan ni Jake ang kanyang magiging asawa na si Lily, at nagpropose ng kasal. Samantala, naglalakad si Gordon sa bubong at tinutukan ng kamay na baril ang kalangitan. Ang pulisya ay nagpatuloy sa pag-scan sa mga CCTV camera para sa ebidensya, ngunit lumalabas na wala silang nakuha dahil halos 10,000 katao ang gumamit ng elevator noong araw na iyon. Pagkatapos ay pumunta ang gang sa money launderer na maglilinis ng kanilang pera at nag-ayos ng mga pribadong flight para sa kanila. Pagkalipas ng ilang araw, nang bumalik si John sa bahay, nagulat siya nang matuklasan si Ghost sa loob. Si Ghost ang dating tagapag-ayos ng mga nakawan. Ngunit isang pagkakamali ang nagawa niya maraming taon na ang nakalilipas na nagdulot sa kanyang pagkaaresto. Matapos makulong, pinanatili ni Ghost ang pagiging kumpidensyal at hindi nagpahayag ng anuman tungkol sa iba pang miyembro. Ngayon ay gusto niyang bumuo ng isang malaking plano para sa iba pang mga lalaki, at pumayag si John na ipaalam ito sa kanila. Si Gordon, ang kasalukuyang pinuno ng crew, ay bumisita sa kanyang kapatid na si Naomi, na sumasailalim sa rehabilitasyon sa isang institusyon. Nag-organisa si Gordon ng isang party sa gabi at inanyayahan ang kanyang mga tauhan na talakayin si Ghost. Naging maayos ang lahat hanggang sa magpakita si Ghost ng hindi inaasahan. Sinabi niya sa kanila na kailangan nilang mag-usap ng pribado, kaya umakyat sila sa itaas at pinag-usapan ng isang bagong assignment na inihanda niya para sa kanila. Ang plano ay nakawa ng isang cash transport truck 5 araw mula ngayong gabi. Inihayag niya ang eksaktong ruta na dadaanan ng truck at inihayag na ang kayamanan ay nagkakahalaga ng mahigit 25 milyong dolyar. Sinabi rin ni Ghost na iniligtas niya ang isang kriminal na Ruso mula sa bilangguan at gusto niyang suklian si Ghost. Inutusan ng kriminal na Ruso ang kanyang mga tauhan na kunin ang ruta ng truck mula sa dispatcher ng bangko. Sinabi ni Ghost na siya na ang bahala magbayad sa mga Ruso at sinabihan silang tumutok lamang sa paghahanda sa misyon. Pagkatapos niyang umalis, hinikayat ni John ang lahat na ang kanilang trabaho ay nangyayari lamang isang beses sa isang taon, ngunit ang misyon na ito ay 5 araw lamang na paghahanda. Gayunpaman,
Naniniwala si Gordon na kung mas malaki ang panganib, mas malaki ang kabayaran, at hindi nila dapat palampasin ang gayong pagkakataon. Maingat na pinag-aralan ni AJ ang ruta ng truck upang matukoy ang pinakamainam na posisyon para sa pagnanakaw. Iniisip ni Jake kung ilang pampasabog ang kailangan batay sa laki ng pagsabog at kapal ng kalsada. Ang iba ay dapat gumawa ng paraan upang makatakas dala ang pera. Matapos maghanda, inobserbahan ng mga miyembro ang mga armadong gwardya at kung paano sila nagsasagawa ng mga transaksyon. Mabilis silang nakapasok sa ginagawang imburnal sa gabi at nagplano kung saan ilalagay ang mga detonator para bumagsak ang armored truck sa ilalim. Samantala, iniimbestigahan ng mga detective kung paano nakakakuha ng mga pampasabog na C4 ang mga kriminal. Habang nagmamaneho, nakatagpo sila ng isang kilalang nagbebenta ng armas at pampasabog. Kinapkapan siya ng mga detective at gumawa ng mga banayad na pagbabanta na aarestuhin siya, kaya nagsalita ang dealer ng armas tungkol sa isang customer na bumili ng malaking bilang ng C4. Nang gabing iyon, pumunta si AJ sa mga gangster upang bilhin ang mga C4, ngunit ang kabilang partido ay nagsimulang magloko at hindi ito basta-basta ibibigay. Inagaw ng mga kriminal ang pera ni AJ at tinangka siyang itapon palabas. Isang pakikibaka ang sumiklab at agresibong pinataob at binugbog ni AJ ang lahat ng tatlong gangster. Mabilis na dumating sina John at Ghost upang tulungan siya at natuklasan na ang C4 ay nakatago sa isang shed sa labas. Sa panahon ng pagsisiyasat, ang mga detective ay nakakuha ng impormasyon mula sa isang impormante, ngunit si Jack ay nilapitan ng Internal Affairs na kanyang pinaalis at nagtungo sa hideout kung saan ginagawa ang mga bomba. Ang mga detective ay pumasok sa isang abandonadong istruktura at naganap ang isang putukan. Dalawang Russian criminal pagkatapos ang tumakbo para sa kanilang buhay upang tumakas. Hinabol sila ni Jack at binaril ang isa sa likuran, ngunit binaril siya ng isa pang Ruso, at nang huminto ang putukan, sumugod si Jack sa isang paradahan ng kotse at tinamaan ang kriminal na tumatakbo. Sinundan siya ng kanyang kasama at tinulungan siya sa paghuli sa salarin. Natuklasan ng pulisya ang malaking supply ng C4 at iba pang armas na nagpapahiwatig na ang mga tulisan ay nagpaplano para sa isang malaking operasyon. Natuklasan din ni Jack ang mga engineering blueprint sa dingding, ngunit hindi pa niya maintindihan kung ano ang gustong gawin ng mga magnanakaw. Samantala, kinukumpleto na ng mga tulisan ang kanilang paghahanda para sa gawain. Matagumpay na nahak ni AJ ang sistema ng signal ng trapiko na nagpapahintulot sa kanila na kontrolin ang daloy ng trapiko. Sa gabing iyon, sinuri ni na Gordon at AJ ang diskarte at napagtanto na na-trap sila. Di nagtagal, pumasok ang kapatid na babae ni Gordon sa bahay na lumabas sa institusyon kung saan siya nakakulong ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Nag-aalala si Gordon sa kanya, ngunit tiniyak niya sa kanya na magaling na siya. Kinabukasan, sinuri ni Jack ang mga pahiwatig na natuklasan sa hideout ng kriminal na natagpuan noong nakaraang araw. Sa pagsusuri sa mga larawan, natuklasan ni Jack ang isang kakaibang koneksyon sa pagitan ni Ghost at ng mga Russian criminal mafia. Matapos malaman na si Ghost ay pinalaya kasabay ng paghahanda ng Russian Mafia para sa isang malaking operasyon, naisip ni Jack na hindi ito nagkataon at dahil linggo ngayon, nagpasya siyang ilabas ang kanyang anak. Bagamat wala sa tungkulin, bumisita siya sa istasyon ng pulisya kung saan nag-check-in si Ghost sa kanyang parol. Nagpasya siyang isantabi ang mga protocol at sinundan si Ghost sa kanyang sasakyan. Maya-maya, nagtago ang detective sa kanyang sasakyan at pinagmasdan si Ghost na nakipagkita kay Gordon. Napansin din niya si Jesse na nagbibigay ng parehong hand sign na ginagamit ng isang magnanakaw sa pagnanakaw sa bangko. Nagudyok ito sa kanya na sundan ang sasakyan ni Gordon na minamaneho ni John. Sa palihim na pagtugis, naghanap siya sa kanyang sasakyan ng panulat, ngunit nakita siya ni John. Siya at si Gordon ay huminto at hinanda ang kanilang mga baril, ngunit ang detective ay dumaan lamang. Matapos maisulat ang plaka, bumalik ang detective sa istasyon ng pulisya upang maghanap ng impormasyon tungkol kay Gordon, ngunit wala siyang nahanap kundi isang walang bahid na impormasyon. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ng kanyang partner na nakakakita siya ng mga bagay at dapat siyang magpahinga upang tumuon sa kung ano ang tunay na mahalaga. Ang kapatid pala ni Gordon ay nagnakaw ng pera sa kanyang apartment at pagkatapos ay tumakas. Nagpatuloy siya sa paghahanap upang mahanap siya ngunit walang epekto. Kinabukasan, ipinagpatuloy ng mga kriminal ang kanilang trabaho sa pamamagitan ng paglalagay ng mga pampasabog sa eksaktong lugar kung saan titigil ang mga armored vehicle sa kalsada. Ipinaalam ni John kay Gordon na handa na ang plano. Dumating si Ghost at sinabihan ng dalawa na masarap ang pakiramdam na makabalik sa negosyo. Kinagabihan, tumawag ang kapatid na babae ni Gordon upang ipaalam sa kanya na siya ay nasa istasyon ng pulisya.
Pumunta doon si Gordon para sunduin siya, at sa proseso, pumasok si Jack at ang kanyang kaibigan sa istasyon. Habang iniimbestigahan ng investigador ang lalaking nakakulong kasama ang kapatid ni Gordon dahil sa paggamit ng mga markadong papel de bangko mula sa krimen, itinakas ni Gordon si Naomi at tumakbo. Ang dalawa ay may masamang hindi pagkakasundo sa kotse, kaya nagpasya siyang lumabas at umalis. Ang nilalayong pagnanakaw ay mangyayari sa susunod na araw, at ang koponan ay kumilos. Habang pinag-aaralan ang footage ng elevator sa paghahanap kay Gordon, si Jack ay agad na ipinatawag ng kanyang mga superior. Si Eddie, ang kasamahan ni Jack, ay hinayaan ng isang dealer na makatakas noon at kumuha ng pera mula sa pinangyarihan ng krimen para sa kanyang sarili. Nang harapin ni Jack si Eddie, nakilala ni Eddie si Gordon mula sa CCTV ng elevator na nag-uugnay sa kanya sa krimen. Sa puntong iyon, pinatay ng mga magnanakaw ang mga traffic light sa intersection at si Ghost ay nagsisilbing pulis trapiko. Balik tayo sa istasyon, ipinaalam ni Jack kay Eddie na nahuli siya na kinuha ang pera, ngunit ipinangako ni Jack na gagawin niya ang lahat sa kanyang kakayahan upang tulungan siyang makawala sa bagay na ito. Sa kalye, naantala ang pagdating ng money truck. Inihanda na ni John ang kanyang sarili na parang sniper, handang iligpit si Ghost kung magpakita siya ng anumang senyales ng pagtataksil. Tumataas ang pagkabalisa sa grupo, at nang hihilahin na ni John ang trigger, lumitaw ang truck. Iniikot sila ni Ghost patungo sa kalsada, kung saan nakatago ang mga pampasabog sa ilalim, ngunit habang malapit nang matapos ang detonation countdown, isang bisikleta ang hindi inaasahang tumawid sa kalsada sa harap ng van. Dahil sa hindi inaasahang pagpreno, maagang sumabog ang mga pampasabog na C4 at palyado ang plano na mahulog ang van sa butas na nabuo. Nagkukumahog sila ngayon sa paghahanap ng solusyon. Isang marahas na shootout ang sumiklab sa pagitan ng mga kriminal at ng mga nakabaluti na gwardya. Lumabas si John mula sa pagkakatago, hinampas ang isang security guy at sumakay sa isang van. Tinulak niya ang nasa harapan nito sa nakatiwangwang na butas. Ang iba pa sa mga tulisan ay nag-cover fire habang binubuksan nila ang pinto na naglalaman ng pera. Gayunpaman, si John ay nasa isang masikip na lugar at hinulog ang truck sa hukay habang ang pera ay bumulaga sa harap natin. Samantala, nang iuwi ni Jack si Eddie, nalaman nila ang tungkol sa pagnanakaw. Ang mga magnanakaw ay dumaan sa mga lagusan ng imbornal habang sila ay tumetakas. Gayunpaman, sa lokasyon, naalala ni Jack ang mga linya sa ilalim ng lupa na natuklasan sa hideout ng mga kriminal na Ruso at naisip na ang kalapit na pasukan sa subway ay ang kanilang ruta ng pagtakas. Sa katunayan, pagdating doon, nahanap ng mga detective si Jesse sa gitna ng karamihan at sinimulang tugisin siya. Pagkatapos ng mahabang habulan, dinala sila ni Jesse sa paparating na trapiko at ipinakita ang ilan sa kanyang mga kasanayan sa parkour, ngunit nang mahuhuli na siya, tumakas siya sa isang hotel. Umakyat siya sa itaas at tumakbo sa mga tao bago siya napilitang pumunta sa likod ng kusina ng hotel. Naghiwalay ang mga detective at nang si Jesse ay inatake ni Eddie, binaril muna niya ito at tumakas. Di nagtagal, natuklasan ni Jack ang kanyang kasama na malubhang sugatan sa sahig. Patuloy na tumetakas si Jesse mula sa iba pang mga pulis na nagtatangkang hulihin siya, ngunit siya ay masyadong mabilis at ipinakita ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng pagtakas. Sa kasamaang palad, si Eddie ay lubhang nasaktan at hiniling kay Jack na alagaan ang kanyang pamilya at siya ay sumuko sa kanyang mga pinsala. Tinawag ni Sergey si Ghost at hinarap siya, galit na isinagawa niya ang pagnanakaw kasama ang isang bagong gang. Inutusan sila ni Ghost na makipagkita sa kanya sa isang motel. Sa ospital, si Eddie ay opisyal na idineklara na namatay sa linya ng tungkulin at ipinaalam ng Internal Affairs kay Jack na ang tape ay hindi umiiral, na nagpapahintulot sa kanyang pamilya na makatanggap ng kabayaran. Samantala, ang koponan ni Gordon ay nasa isang silid ng hotel, pinaghahatian ang mga ninakaw. Nakarinig sila ng kalabog sa pinto at dumating si Jesse, galit na ibinunyag na nakapatay siya ng isang pulis. Nagalit sa kanya si Gordon dahil wala na silang takas ngayon. Nang maglaon, dumating si Scott, ang lalaking maglilinis ng pera para sa kanila upang kunin ang pera. Nakita ni Ghost ang pagdating ng mga Ruso sa bintana at pumasok sa banyo para ipaalam kay Sergey sa kanilang lokasyon. Habang sinasabi ni Gordon sa lahat ang tungkol sa mga paghahanda, siniyasat nila ang banyo at natuklasang wala si Ghost. Isang putok ng baril ang agad na tumama sa pinto at tinamaan si AJ. Sinadya ni Ghost na gamitin ang galit ni Sergey para patayin si Gordon at ang iba pa. Ang isang malaking putukan ay sumiklab na may mga handgun, shotgun, at mga automatic na pinaputok sa labanan. Maraming mga Ruso ang umaatake.
ngunit isinakripisyo ni AJ ang kanyang sarili upang maipagtanggol ng iba ang kanilang sarili na ginagawa nila. Matapos pilitin ang mga Russo na maghiwalay, sumalakay si Jake mula sa likuran na pinatay silang lahat kabilang si Sergey. Sa kabutihang palad, ang natitirang mga tripulante ay buhay pa at nagpasya na humiwalay. Alam na ang marahas na paghaharap ay nakakuha ng atensyon ng pulisya. Ang dalawang magkapatid ay bumalik sa estate upang kunin ang asawa at pera ni Jake. Gayunpaman, napagtanto niya na kinuha ni Ghost ang pera at pinatay ang kanyang asawa. Ang masaklap pa, napalibutan sila ng mga pulis. Samantala, natuklasan ni Jack ang apartment ni Gordon at pumasok upang mag-imbestiga. Dahil ang mga pulis ay lubos na nakapaligid sa mansyon ng magnanakaw at walang paraan, nagpasya sina Jesse at Jack na mas mabuting lumaban kaysa makulong, kaya't lumabas sila ng mga armas na nagliliyab, ngunit sinalubong sila ng pantay na puwersa habang sila ay bumagsak sa lupa. Samantala, pauwi na si Gordon, ngunit habang naghahanda siyang pumasok sa pinto, napansin niyang may nakialam sa lock. Tumakas siya sa parking lot at nahanap ang kapatid niya. Sumakay na sila sa kotse at dumiretso sa airport. Napansin siya ng detective na nagmamaneho palayo at mabilis na sinimulan siyang habulin. Tinawagan ni John si Gordon habang nasa daan upang ipaalam sa kanya ang sitwasyon. Tama ang hula nila na papatayin ni Ghost si Scott at kukunin ang natitira sa pera. Sa totoo lang, sumakay si Scott sa pribadong jet, ngunit lumitaw si Ghost, pinatay siya, at ninakaw ang pera. Gayunpaman, nang siya ay bumaba sa eroplano, siya ay napadpad kay Gordon, na galit na galit. Mula sa kung saan, lumabas si Jack at itinutok nilang tatlo ang kanilang mga baril sa isa't isa. Pagkatapos ay umalingaw-ngaw ang mga bala na iniwan si Ghost bilang ang tanging nakatayo. Ang dalawa pa ay sugatan sa lupa at nilapitan ni Ghost si Gordon na nagbabalak na sa wakas ay patayin siya at pigilan ito, ngunit sa halip ay binaril. Inihayag ni John ang kanyang mukha sa dating magpartner. Pagkatapos ay dinisarmahan ang detective, ninakaw ang pera, at tumakas. Kasama si Naomi sa likurang upuan, silang tatlo ay nagmaneho patungo sa kanilang bagong lugar kung saan nila gagamitin ang pera. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.